Maligayang kaarawan sa Alliance Leader Shen. Shen Tianhe, narito na ang regalo ko. Sino ka? Ang lakas ng loob mong pumasok dito sa palasyo. Narito ako para bumati. Kang Feng Villa? Hindi ba't 10 taon na ang nakalilipas noong naubos ang pamilyang iyan? Sino ka ba talaga? 10 taon na ang nakalilipas, ang 137 miyembro ng Changfeng Villa, kung gaano kalinis silang nawala, naaalala mo pa ba? Puro ka lang kasinungalingan. Mga tauhan, hulihin siya. Maaaring hindi mo ako naaalala, pero hinding-hindi kita makakalimutan. Lu Family Lu Guoxing. Young Master of the Lu family? Hindi ba't wala na siya noon pa? Walang hiya ka. Hindi nyo kami naubos 10 taon na ang nakalilipas, kaya ngayon, nagbabalik ako. Sa okasyon ng aming palasyo, hindi ito lugar para magwala ka. Bakit hindi mo muna tanungin ang tatay mo kung sino ang unang nanggulo 10 taon na ang nakararaan? Saktan mo man ang aming mga bisita o guluhin ang handaan ng aking ama. Pero humakbang ka pa ng isa at papatigilin kita. Sige, talunin mo muna ako. Ah, Paano nangyari ito? ibalik mo sa akin ang alahas na iyan. Ang alahas na ito? Saan mo ito nakuha? Ting Sui, umurong ka. Hindi pala ako ang kinatatakutan mo, kundi natatakot kang malaman niya ang katotohanan. Mga tauhan, hulihin ang hambog na iyan. Isang kagalang-galang na pinuno ng martial arts world, pero nandaraya at gumagamit ng traitor na karayom? Parusahan siya. Ang jade na ito, babalikan ko mamayang gabi. Huminto ka. Nakilala agad ng taong iyon ng Jade. Ama, saan po ba talaga ito nanggaling? Alaala ito ng isang lumang kaibigan. Sinong lumang kaibigan? Huwag mo nang itanong ang hindi dapat malaman. May itinatago po ba kayo sa akin? Paigtingin ang seguridad ngayong gabi. Huwag niyo hayaang lumapit ang kahit sino kay Ting Shui Pavilion. Masusunod po. Alam ko na darating ka. Isang beses ko lang itatanong ito. Kanino nang galing ang jade na iyan? Ayusin muna natin ang atraso mo sa palihim mong pagpasok sa kwarto ko. Ang lakas ng loob mo. Ibalik mo sa akin ang Jade. Sabihin mo sa akin kung saan ito galing. Alaala ito na iniwan ng aking ina. Ng iyong ina? Ngayon, oras mo na para sumagot. Sino ka ba talaga? Ang jade na ito ay pag-aari ng Lu family. Walang katotohanan iyan. 10 taon na ang nakararaan, napabagsak ang Lu family. Ikaw, Kumapit ka. bakit mo ako niligtas? Naparito ako para sa jade, hindi para kumuha ng bangkay. Lugok Sheng. Anong kinalaman ng trahedya sa Lu family sa Jade na ito? Ang ama mo, ang dapat mong tanungin.
Maari mong kunin ang jade. Sinusundan mo pala ako sa buong lakbay ko. Pinapanood ko lang kung sapat pa ba ang talas ng iyong patalim. Tapusin mo si Suting Shue ngayong gabi. Bakit? Dahil sa kanya, nakatago ang huling susi sa pagbagsak ng mga Lu family. Habang buhay pa siya, hinding-hindi ka makakapaghiganti. Lumalambot na ba ang puso mo? Hindi ko lang gusto na mawala siya ng walang sapat na dahilan. Gusto mo bang malaman kung saan galing ang hiyas na ito? Magsalita ka. Sa katimugang Ghost Market, may isang matandang nagngangalang Tai Suan Pan. Siya ang nakakaalam sa lahat ng sinaunang ukit at alam din niya ang landas na iniwan ng mga yumao na. Matagal mo na itong alam? Mas marami akong alam kaysa sa iniisip mo. Pero may isa ka pang kailangang gawin ngayong gabi, tapusin si Suting Shu. Hanggat hindi pa malinaw ang pinagmulan ng hiyas, walang sinuman ang pwedeng humawak sa kanya. Gushing, ikaw ang sandatang hinubog ko. Kung ang sandata ay magkakaroon ng awa, malapit na itong masira. Alamin muna ang katotohanan, bago ang kabayaran. Bago sumapit ang umaga, kung hindi mo pa rin kaya, ako na ang tatapos sa kanya. Dito sa Ghost Market, presyo muna bago ang kalakal. Hindi presyo ang habol ko, kundi hustisya. May balak palang pumatay ang isang ito. Tignan ang mga ukit. Ulap na bumabalot sa hamog, dalawang palamuti na may nakatagong mapa. Ito ang palamuti na nagtuturo ng daan sa Kangfeng Villa. Linawin mo ang sinasabi mo. Isang hiyas na may dalawang anyo, isang negatibo at isang positibo. Kapag pinagsama sila, makikita ang buong mapa papuntang Changfeng Villa, pero ang nasa kamay mo ay kalahati lang ng landas. Nasaan ang kalahati? Ang kabilang bahagi ay malamang na nasa kamay ng sinumang nakapasok sa villa noong mga panahong iyon. Saan papunta ang daan na ito? Kung hindi ako nagkakamali, diretso ito patungo sa Kangfeng Villa. Ang taong nanggugulo sa alyansa. Hulihin siya, may pabuya na 1,000 ginto. Ilayo mo na yan. Kapag nalantad ang bagay na ito, maraming madadamay na buhay at lalong mas marami ang mawawala. Ang batang Panginoon ng Lu family, buhay pa pala. Magkano ba ang halaga ng Lu Family Young Master? Alam nyo ba? Kapag nakuha natin siya, sapat na iyon para mabuhay habang buhay. Siya ang taong gusto ng palasyo. Wala kayong karapatang hawakan siya. May karapatan ka bang sabihin iyan? Habulin niyo siya. Ang mga kataga sa Ghost Market, hindi mo pa ito sinasagot sa akin. Sino ka ba talaga? Hindi ba sinabi mo na iyon kanina? Ang Lu Family Young Master. Bakit napunta sa akin ang jade ng Lu family? Iyan ang itanong mo sa iyong ama. Ikaw ang tinatanong ko ngayon. Kung ang jade na ito ay iniwan talaga ng iyong ina, mas dapat mong itanong kung paano siya nagkaroon ng gabay na pendant ng Lu family. Huwag na kayong lumaban. Ang jade na iyon, hindi sa pamilya Su ang jade na iyon. Ano ang nalalaman mo? 10 taon na ang nakalilipas, ang taong nagdala ng kapilas na pendant para magtanong, hindi ang ginang Su, kundi si. Mag-ingat ka. Sekta ng Kiki? Tinapos mo ba ang buhay niya? Kung bala ko siyang tapusin, hindi na sana ako naghintay ng ganito katagal. Binibini. Ang Ghost Market artist ay wala na sa iyong mga bisig. Mayroon ka pa bang masasabi?
Kung naniniwala kang ako talaga iyon, hindi ka sana pupunta rito ng mag-isa. Anong ibig sabihin nito? Nitong nakasulat na 7 pamilya ay makasalanan? Ipinapakita nito na bago siya mawala, ang gusto niyang ipaalam sa iyo ay hindi kung sino ang nagpahamak sa kanya, kundi kung sino ang nagpahamak sa Lu family. Gusto mo pa bang isisi sa ama ko ang lahat ng kasalanang ito? Kung inosente ang iyong ama, bakit siya 2 beses na nagpanik kagabi? At bakit niya pilit na itinatago ang pinagmulan ng Jade na ito? Sige, sabihin mo na sa akin ngayon, ano ba talaga ito? Paano nangyari ito? Ang disenyo ng ulap ang labas, at ang daan sa bundok ang loob, ito ang pananda para sa Lu family. Tanging ang may dugong Lu family lamang ang makakapagbukas ng selyong ito. Imposible. Hindi ako lolokohin ng ina ko. Maaaring hindi ka niloko ng iyong ina, maaaring ibang tao ang nanloko sa iyo. Nakikita mo ba? Dahil ang ganitong klase ng seal ay ginagamit lamang sa loob ng warehouse ng Mansyong Alyansa. 10 na ang nakalipas matapos ubusin ng Changfeng Villa, imposibleng mapunta ang Jade na ito sa Mansyong Alyansa ng kusa. Kaya sigurado akong alam ng iyong ama ang katotohanan. Tingshu, lumayo ka. Kung totoo ang sinasabi mo, sino nga ba noong 10 taon ang nakapasok sa Changfeng Villa? Dapa. Ikaw na naman. Nandito na ang mga taong gustong tumapos sa atin. Ano pang tinitingin-tingin mo? Nasaan tayo? Isang lugar kung saan tayo makakatakas. Mag-ingat ka. Magsalita ka, sinong nag-utos sa inyo? Talaga bang iniisip mo na ang ama mo ang may hawak sa lahat? Anong ibig mong sabihin? Isang asong tagapagbantay lang, si Shen Tianhe. Anong pinagsasabi mo? Tinatapos niya ang lahat ng saksi. Kung si Shen Tianhe ay asong tagapagbantay lang talaga, sino ang binabantayan niya 10 taon na ang nakalipas? Sa wakas at tama na ang itinatanong mo. Saan tayo pupunta ngayon? Puntahan natin ang isang taong wala na. Taong wala na. Sa morgue sa timog ng lungsod, sa burol ni Uncle Fu. Siya ang dating tagapamahala ni Lu family, noong nabubuhay pa siya, ay siya ang nagbabantay ng pinto. Ngayong wala na siya, baka mas may alam pa siyang itinatagong gamit kaysa noong buhay pa siya. Sasama ako sa'yo. Isang head butler ang inililibing, pero dumating ang 7 na pamilya. Tila mas mahalaga si Uncle Fu kaysa sa inaasahan ko. Dahil nabuhay siya ng sapat na tagal, at dahil nakita niya ang nangyari sa isang gabi noong 10 taon na ang nakakaraan. Pumasok ka na, babantayan ko ang labas. Magkasama tayo.
Mensahero. Young Master. Young Master. Ikaw nga ba talaga yan? Alam ko namang hindi mawawala ng tuluyan ang Lu family. Hulihin siya. Sinong magtatangkang kumilos? Binibining Su, pinoprotektahan mo ba ang suwail na ito? Sa loob ng luksang silid kayo kikilos. Sino ba talaga ang mas suwail? Young Master, bago pumanaw si Uncle Fu ay nag-iwan siya ng mensahe sa ikatlong ladrilyo ng pader sa kanluran. Sinong nagpakawala ng palaso? Lumabas na ang mga taga Lu family. Ang sinumang makahuli kay Lu Guxing ay gagantimpalaan ng 7 pamilya ng 1,000 gintong dolyar. Pag-uulat kay pinuno ng alyansa, si Lu Guxing ay nakita sa timog ng lungsod. Hinihintay po namin ang utos ni pinuno ng alyansa. Tapusin ang mga natira sa Lu family. Ito ang utos ni pinuno ng alyansa. Sinumang makahuli kay Lu Guxing ay bibigyan ng gantimpalang 1,000 dolyar. At ang sinumang magtatago sa kaniya ay ituturing na kasabwat ng Lu family. Masusunod po, mahuhuli namin ang kriminal na iyan. Sa kanlurang pader. Pamilyang Pei. Ang taong nag-iwan ng mga salitang ito, 10 taon na ang nakalipas, marahil ay bago siya nawala, ay doon pa lang niya naintindihan. Sa wakas ay nahanap na rin kita, Lu Guxing. Ang 1,000 piraso ng ginto ay sapat na para parusahan ka ng 10 beses. Kung gusto mo siyang makuha, dumaan ka muna sa akin. Kung tatalikod ka na ngayon, ay aabot ka pa? Manahimik ka. Ayaw na ayaw ko sa lahat ang pinipiliang ako ng iba. Mag-focus ka. Namin ninyong nakapaligid sa 2 tao. Ay parang hindi na ito patas sa usapang dangal. Sino ka? Dumadaan lang ako. Sino ka ba talaga? Ako si Pei Wuchen. Naghahanap sa inyo ang lahat sa lungsod. Manatili muna kayo rito ngayong gabi para umiwas. Pei ba ang apelido mo? Alam ko. Kaya ngayon tingin mo sa akin ay parang isang armas na kapapaghukay lang mula sa lupa. Bakit mo kami tinutulungan? Dahil nag-iimbestiga rin ako sa lumang kaso 10 taon na ang nakararaan at dahil hindi ko na matagalan ang 7 pintuan sa mga taong ito, na ginagamit ang batas ng mundo bilang panakip sa dumi. Kung naghahanap ka ng katarungan para sa pamilya mo, gayon din ako. Ang mangkok na ito para sa gabing ito ay alay ko sa kaluluwa ni Lu family. Ikaw. Kilala mo ba ako? Hindi. Hindi kita kilala. Ang mga listahan para sa Kangfeng Villa 10 taon na ang nakararaan, ikaw ba ang namamahala roon? Kung sinong pumasok sa mansyon noong gabing iyon, kung sinong tumanggap ng pera at kung sinong tumanggap ng utos, naaalala mo silang lahat. Ginoong Zhou, maayos ang pagkakatago mo. Sayang nga lang, nagsasalita ang mga record. Ano ito? Tatak ng palasyo.
Magsasalita ako. Huwag niyo po akong parusahan. Magsalita ka. Hindi iyon away ng mga pangkat 10 taon na. Ang nakararaan, ang 7 pintuan ay nagtrabaho lang kapalit ng pera Sinong nagbigay ng pera? sa loob ng palasyo. Ang tunay na nagutos ay wala sa mundo ng mga mandirigma. Nandoon siya sa loob ng palasyo. Sa ang opisina ng palasyo, May itinago siyang lason sa kanyang bibig. Si Alliance Leader, Shen, ang nakakaalam. Kailangang bumalik ako sa alyansa. Tatanungin ko siya ng personal ngayong gabi. nandito lang ako para sa iyo. Sige, pumunta tayo. May ilang bagay na kailangan talagang linawin ni Alliance Leader Shen. Tingshu, dinala mo talaga siya rito? Tai, isa lang ang itatanong ko sa inyo. Noong ubusin ang pamilya sa Kangfeng Villa, 10 taon na ang nakararaan. Ano ba talaga ang ginawa nyo? Mayroon kang dalawang pagpipilian, magsalita o parurusahan kita. 10 taon na ang nakararaan, pinalibutan namin ang mansyon. Pero hindi ako ang nagpaubos sa Lu family, sumunod lang ako sa utos na harangan ang 4 na pinto ng mansyon at huwag hayaang may makatakas kahit isa. Kaninong utos iyon? Lihim na utos ang natanggap ko. Ang alam ko lang ay galing ito sa palasyo. Sino ang nanguna sa pagpasok sa mansyon? Noong gabing iyon, ang taong pumasok dala ang mga sandata ay si... Tingshue, ang utos ng pinuno, may laman itong Tai? Pei. Kaya naman pala, Pinuno ng alyansa. Tinapos ni Lu Guxing si pinuno ng alyansa. Hulihin siya. Tigil na. Ang aking ama ay pinarusahan ng mga pana. Hindi siya ang may gawa. Binibini, sa loob ng templo ay ikaw lang at ang Lu family na natira. Kung hindi siya, sino pa ang iba? Ngayong wala na si pinuno ng alyansa, dapat kontrolin ng 7 gates ang token. Binibini, ibigay mo na ang token. Ibinilin ito sa akin ng aking ama. Isa kang babae. Paano mo makokontrol ang pinuno ng alyansa token? bagong wala na si Shen Tianhe, nagsisigawan na kayo agad? Hindi yung may gawa, kundi ang token ang habol nyo. Hulihin si Lu Guxing. Bawiin ang pinuno ng alyansa token. Tara na. Si Lu Guxing ang tumapos kay pinuno ng alyansa. Bawiin ang pinuno ng alyansa token. Bitaw, kaya kong maglakad. Kaya mong umalis, pero ang token ay hindi. I-lockdown ang buong lungsod. Sino man ang magtago kay Lu Guxing ay may kaparehong kasalanan sa Lu family. Hindi natapos ang huling salita ni Papa bago siya nawala. May laman nga itong token na ito. Dugo. Ah, ito ay... Ang pangalawang teknik, ang pagbagsak. Hindi ito estilo ng anumang martial arts group. Kilalanin muna ang bakal bago ang tao. Pagkapasok ng araw,
Pupunta tayo sa Lincheng. Anong gagawin natin doon? Maghanap ng taong marunong tumingin sa fire seal. Han Bailian. Pumila muna kayo kung gusto nyo ng sandata. Saan nyo nakuha ang mga ito? Tingnan mo muna ito ng mabuti. Ang palaso ay gawa sa itim na bakal, maging ang talim nito ay gawa rin sa itim na bakal. Ang ganitong uri ng bakal ay hindi nanggaling sa karaniwang gawaan lamang. Kung ganoon, saan? Sa imbakan ng palasyo. Sigurado ka ba? Sa buong buhay kong pagpanday ng bakal, hinding-hindi ako magkakamali sa pinanggalingan nito. Ang tatak na ito ay gawa sa apoy ng sandatahang lakas. Ang ganitong klase ng itim na bakal ay galing lamang sa imbakan ng gobyerno. Ibig sabihin, noong trahedyang nangyari sa Kangfeng Villa 10 taon na ang nakararaan, ang may pakana nito ay hindi basta tagalabas lang, kundi ang mismong gobyerno. Ang mga titik na ito ay idinagdag na lang. Ang mga tunay na espada mula sa imbakan ng hukbo ay walang ganitong mga gasgas sa dulo. May nagtatangkang isisi ang dumi kay pamilyang Pei. Paano na ang tatay ko? Hindi ko alam kung may alam ang iyong ama. Pero ang sinumang gumagamit ng mga palasong ito ay hindi basta ordinaryong tao lang. Sa likod bahay na tayo dumaan. Ang palaso at ang bakal ay lahat galing sa imbakan ng palasyo. Sa kasong iniimbestigahan nyo, ang gobyerno mismo ang nasa likod nito. Mag-ingat kayo sa mga taong nakamaskara. Tara na. Kung totoo ang lahat ng sinabi ni Han Bailian, ang binabantayan pala ng tatay ko 10 taon na ang nakalipas, ay hindi simpleng alituntunin, kundi ang lihim ng gobyerno. Ang mga tagalabas ay parang sandata lamang. Ang mga humahawak nito ay nasa loob ng palasyo. Salamat. Hihiramin ko muna ang mga ito. Tigil, wag kang aalis. Kayong dalawa, bilisan niyo ang pagtakbo. Maliit na magnanakaw. Bakit ang tapang mo? Isang pirasong bakal lang naman ito. Ibalik mo iyan. Ginamit ko ang galing ko sa pagnanakaw. Bakit ko ito ibabalik? Magnanakaw, huminto ka. Habulin mo muna ako bago ka magreklamo. Sa ganitong klase ng galing, gusto mong ikulong ang iyong atiman? Ibigay mo ang utos. May nag-aalok ng malaking pera para dito. Plano ko sanang gamitin ito pambili ng pagkain. Sino ang bibili? Yung nakasuot ng maskarang pangmulto. Gusto ko ring makita kung ano ba talaga ang halaga ng lumang bakal na ito. Wuhu Ivali. Kilala mo ito? Huwag kang magtanong tungkol sa mga bagay na wala kang pakialam. Dapat ka man lang magpasalamat, diba? Nanakawan mo na kami, gusto mo pang pasalamatan ka? Kung hindi dahil sa liksi ng kamay ko, hindi niyo malalaman na may pangatlong susan sa loob nito. Naku, nahanap na tayo ng mga nakamaskarang iyon dito. Sumunod kayo sa akin. Ha? Sasama rin ako? Lugoksing? Ikaw ang nagbukas ng utos na ito, kaya hindi ka na makakatakas. Ito pala ang Wuhui Valley.
May nauna na rito. Napakadaming tao, ngunit wala kahit isang nakaligtas. Higit sa isang paraan ang ginamit sa pagtapos sa kanila. Hindi lang iisang tao ang pumunta rito. Tumayo ka kung gusto mo pang mabuhay. Nakita ko na ang bagay na ito sa Lincheng. Ang grupong nagbayad para sa Alliance Leader Order ay kapareho rin ng mga taong ito. Sa likod ng mga maskarang panakot, siguradong may iba pang mga tao. Ang sulat na ito ay para sa iyo. Sa tingin mo, sino ang sumulat nito? Hindi ito para basahin ko, kundi para mahanap ko. May mekanismo rito. Ano ito? Gushing, kapag nakita mo ang sulat na ito, ibig sabihin ay hindi na kita makausap ng personal. 10 taon na ang nakalilipas, nang pumasok ako sa Kangfeng Villa, hindi para magligtas ng buhay. Inutusan akong hanapin si natatatak ng Shanhei at plaka ng gabay. Pero pagdating ko sa mansyon, nagsisimula ng kumalat ang apoy at marami nang wala na. Mas nauna pa sa akin ang tunay na may gawa nito. Sa loob ng maraming taon, ginawa kitang sandata. Dahil may gustong maging sandata ka, pero kalaunan ay napagtanto ko na ang gusto nila ay hindi isang sandata para sa paghihiganti ng Lu family, kundi isang sandata na magdadala ng lahat ng dumi sa pangalan ng Lu family. Dapat ay kinuha ko lang ang kailangan ko at umalis. Pero bago nawala ang iyong ina, itinulak kanya palapit sa akin. Sabi niya, iligtas mo siya. Inilabas kita mula sa apoy. Hindi dahil maawain ako. Isa akong assassin, hindi bagay sa akin ang maawa. Tinupad ko lang ang pangako ko sa taong malapit ng mawala. Sa loob ng maraming taon, ginawa kitang sandata dahil may gustong maging sandata ka. Pero kalaunan ay nalaman ko na ang kailangan nila ay hindi isang sandata para sa paghihiganti ng Lu family, kundi isang sandata na magpapasan ng lahat ng kasalanan sa Lu family. Grabe naman, napakalupit. Sa bawat taong tatapusin mo, may taong nasa likod mo na nagdaragdag sa iyong mga kasalanan. Kapag nahanap mo na ang dulo nito, lahat sila ay ituturo ka at sasabihing, tingnan nyo, nawala na sa katinoan ang young master ng Lu family. Kaya pala ang mga katagang nakasulat sa pader Ay hindi para insultuhin ako, kundi para babalaan ako. May utang na buhay ang pamilya Su sa iyo. Anong ibig sabihin ng mga salitang iyon? Ako, ang pamilya Su, ay may utang na buhay sa iyo. Kung gusto mo pang malaman kung sino ang nagbukas ng pintong iyon para sa iyo noon, itanong mo sa mga nabubuhay pa sa pamilya Su, lalo na sa taong hindi makatingin sa apoy. Sino ang nasa isip mo? Ang aking ikalawang tiyo, si Su Changgeng. Kaya pala ang susunod nating tatanungin ay galing mismo sa pamilya Su. Dati ay gusto ko lang maghiganti, pero ngayon kailangan ko munang malaman kung sino ang gumagamit sa galit ko para sa kanilang sariling plano. Ting Xue, bakit ka nagdala ng estranyo rito? Nakikilala mo ba ang espadang ito? Hindi. Masyadong tikom ang iyong bibig. Ikalawang tiyo, wala na ang tatay ko. Ngayon, sabihin mo sa akin, noong gabing iyon 10 taon na ang nakalilipas, ano ba talaga ang itinago niyo sa akin? Iniwan ito sa Wuhui Valley. Inutusan ako ni Ji Hong Luo na magtanong sa mga nakaligtas sa pamilya Su, lalong-lalo na doon sa taong hindi makatingin sa apoy. Sino? Sinong nagsabi niyan sa'yo?
Yung mga nawala na. Ikalawang tiyo. Minsan ko lang itong itatanong. Ang tatay ko ba talaga ang sumalakay sa nayon noon? Hindi pumasok ang tatay mo sa nayon. Ano? Noong gabing iyon, 10 taon na ang nakalilipas, ang lihim na utos ay unang ipinadala sa mansyon ng alyansa. Sumunod sa utos ang bayaw ko na palibutan ng nayon, siya lang ang nakatalaga sa kanlurang pinto para walang makatakas. Hindi siya ang tunay na pumasok para manakit. Nang gabing iyon, pinilit ng nanay mo ang tatay mo, napakawala ng isang bata. At mula noon, hindi na muling binanggit ng tatay mo ang tungkol sa Kangfeng Villa. Kaya hindi pala totoong hindi siya nadamay. Kasama siya sa plano, pero sa huli ay may pinatakas siyang isang tao. Ito ang utang ng pamilyang Shen sa Lu family, at ito rin ang utang ko sa pamilya Su, ang buhay ng batang iyon. May bata pa sa loob ng nayon. Ito ay isang lihim na utos. Ang utos ay harangan ang pinto, hindi ang panooring mapahamak ang mga bata sa apoy. Buksan niyo ang pinto. Buksan niyo. Sino man ang magtangkang humabol sa labas ngayon, ako mismo ang tatapos sa kanya. Sino ang batang iyon? Ang natatandaan ko lang, ang likod ng batang iyon ay nadaganan ng nasusunog na poste. Nagiwan ito ng malalim na pilat mula sa paso, mula sa kaliwang balikat hanggang sa gitna ng likod. Ikaw, ang batang pinatakas noon? Ikaw iyon. Kaya, ikaw ba talaga ang bata noon? Ngayon dapat ay alam mo na kung bakit kailangan kong imbestigahan ito hanggang dulo. May alam pa ako bukod doon. Ang mga taong nagdala ng sikretong utos noong gabing iyon ay nakasuot lahat ng maskarang demonyo. Maskarang gawa sa tanso. Kalahating mukha, babalang ang nakalitaw. Pero hindi sila galing sa mga pangkat sa labas, dala nila ang plaka ng palasyo. Mula sa aling ahensya? Mula sa taga. Ikalawang tiyo. Tianji? Abulen. Mag-ingat ka. Tigman mo ito. Ang dumi mong lumaban. Subukan mong tumakas. Sino ang nagpadala sa iyo? Masama ito, uminom siya ng lason. Ang amoy na ito. Bakit? Parang pamilyar. Ang amoy na ito, naaalala ko na. Ang nagligtas sa atin sa mga guho, ang ginoong nakaputi na iyon, ganito rin ang amoy sa kanya. May 4 na grupo ng mga tao sa labas. 2 sa mga grupo ay galing sa 7 pintuan, ang isa naman ay mukhang mga dating tauhan ng Alliance Mansion, at ang isa naman ay hindi ko pa nakikita kailanman. Ang ayos at suot nila ay hindi tulad ng mga taga-aliw ng martial arts, sa halip ay mukha sila napakapikpit ng kanilang pagmamanman. Hindi na tayo ligtas sa ina ito. Mga mahal na panauhin, narito na si Chacha. Makinig ang lahat ng tao sa loob ng inn. Ibigay niyo si Lu Guxing at ang utos ng Alliance Leader at hindi parurusahan ang ibang tao. Sino ba itong Lu Guxing? Lumabas ka na ng kusa? Sino ang nagsabing ibibigay namin siya? Su Tingshui, bilang anak ng Alliance Leader, ay nakikipagtulungan ka sa mga tirahan ng Lu family, hindi ka pa ba aalis? Si Shen Tianheman ay tatay ko o hindi. Wala kang karapatang magpasya para sa akin. Pero si Lu Guxing ngayong araw, walang sinuman sa inyo ang makakakuha sa kanya. Dahil ayaw mong makinig sa katwiran, isasama ka na rin namin sa pagpaparusa. Tama nga ang hinala ko. Magkasama nga kayong dalawa. Makinig kayo ng mabuti. Mula sa araw na ito, ako at ang sinasabi niyong matuwid na landas ay wala ng ugnayan kailanman. Bilis, alis na! Utos ng 7 pintuan. Ang tira-tirahan ng Lu family na si Lu Guxing.
kasama ang Suail na anak ng Alliance Mansion na si Su Tingxue, ay tumakas dala ang utos ng Alliance leader, huliin ang sino mang makakakita sa kanila at parusahan sila ng walang awa. Magaling ito. Nakalagay na sa listahan ang pangalan ninyong dalawa, mukhang magkapares pa kayo sa pagtakas? Tara, mula ngayon, hindi na nila tayo bibigyan ng oras para makapagpahinga. Lalong lumalakas ang snow sa labas. Makakatulog na rin po kaya tayo ng mahimbing ngayong gabi? Hindi ito maganda. Hindi ka dapat pumunta rito. Kalokohan. Ipakita mo ang tsapa. Pakawalan niyo muna siya. Wala kang karapatang makipag-usap sa akin. Magbabayad ka. Luguxing, mag-ingat ka. Bakit may lihim na lagusan dito? Kailangan muna nating makalabas ng buhay. Pei Xuanze, ang unang bawat commander ng Bureau of Heavenly Mystery. Pei Chengyue at Pei Chongshan, paano nangyari ito? Ang bawat henerasyon ng mga commander ng Bureau of Heavenly Mysteries ay pawang mga mula sa pamilyang Pei. Posible kaya na? Siguradong may itinatago ang pamilyang Pei. Ang salitang Pei sa dulo ng pana ay tila hindi lang basta pagbibintang. Maaaring ganoon nga. Pero sa ngayon, ang pamilyang Pei ang nagsisilbing pangunahing suspek. Iwan niyo ang tatak. Mukhang nagmamadali kayong tapusin kami at hindi lang ito dahil sa utos ng alyansa. Si Zhu. Nagtitiwala ka pa ba kay Pei Wuchen? Wala akong pinagkakatiwalaan kahit sino. Hanggat hindi lumalabas ang katotohanan, lahat ay maaaring maging may sala. Nahuli ka na ng kalahating sandali sa kalkulasyon ko. Anong ginagawa mo rito? Dahil nahulaan ko na lalabas kayo sa lumang daan ng Bailing. At dahil din, magkakaroon ng pagtitipon ang 7 sekta sa Guanlan Terrace ngayong araw. Nandito ka ba para maghatid ng balita o para subukan ako? Wala sa dalawa. Dahil wala na si Shen Tianhe, nagmamadali ang 7 sekta na magluklok ng bagong pinuno. At mas nagmamadali silang isisi sa inyo ang ginawang pagtapos sa dating pinuno. Habang may pagtitipon, panandaliang magbubukas ang Pavilion of the Alliance Seal. Ang mga listahan ng mga alyansa, mga lumang dokumento ng kaso at ang talaan ng mga hiniram na kawal ay pansamantalang itatago doon. Kung gusto ninyong imbestigahan ang kaso 10 taon na ang nakararaan, ito na ang pinakamabilis na pagkakataon nyo. Ang detalyado naman ng pagkaguhit nito. Hindi mo naman siguro binilang ang bawat tile sa Guanlan Terrace, di ba? Bakit? Wala lang. Paano tayo papasok? Magkakaroon ng 3 labanan sa arena ngayong araw. Kapag nagkaroon ng gulo doon, maililipat ang mga bantay sa likurang gusali. Pupunta kami ni Miss Su sa Pavilion of the Alliance Seal at ikaw naman ang bahalang siguraduhin na nakatuon sa entablado ang pansin ng lahat. Bakit ako magtitiwala sa iyo? Dahil bukod sa pagtitiwala sa akin, wala ka ng ibang mas mabilis na paraan.
Sige. Haharapin ko ang mga mapagpanggap na taong iyan ngayong araw. Bureau of Heavenly Mysteries. Mukhang tama ang hula mo. Nakaupo na nga sa harapan ng taong may pakana nito. Sa pagtitipong ito ngayong araw, una ay para magluklok ng bagong pinuno at pangalawa, para parusahan ng mga traidor. Si Lu Guxing, pati si Su Tingshu ay itinuring na ring traidor? Ito ang numero mo sa laban. Tandaan mo, huwag ka munang magpapakita agad. Simulan na ang unang yugto ng laban. Sino pa ang hahamon? Ang susunod na lalaban, walang pangalan. Mukha lang siyang manlalakbay, hindi man lang mailabas ang sandata. Bakit pa siya sasali sa laban? Naglakas loob ka pang umakyat dito para magpakitang gilas. Simula. Umalis ka na. Ang walang pangalan ang nanalo. Isang tira lang. Bakit napakalupit ng atake ng taong ito? Tsamba lang ang pagkapanalo mo kanina. Ngayon ay lulumpuhin kita. At wawasakin ko ang espada mo. Subukan mo. Maghintay muna ng isang sandali. Napakabangis niyang lumaban. Yung dalawang iyon ay napakayabang kanina. Ngayon ang isa ay nakaluhod at ang isa naman ay nakahiga. Ngayon na. Nahanap ko na. Mali ito. Ang ganitong mga gamit. Ay hindi dapat nakalagay sa mga lumang dokumento ng 7 Gates. Bilis, kunin mo ang dalawang rolyo sa taas. Nanalo na siya sa lahat ng laban. Ang walang pangalan ang kampiyon. Sino bang taong yan? May putol na espada. Pamilyar na pamilyar ang estilo niya. May nagnanakaw ng mga dokumento? Ganoon pala ang nangyayari. Ang taong iyon sa entablado ay gumagamit ng Lu family na bawal na sining. Zhao Guyan? Hindi ba't ang bagay na ito ay matagal na raw ipinagbawal ng Lu family? Tingnan niyo ng mabuti. Sa loob ng 3 hinga ng teknik na ito ay makikita ang loob ng katawan upang puntiryahin ang mahihinang bahagi. Ito ang pinakamasamang ipinagbabawal na teknik ng Lu family. Ang scroll na iyon ay nakuha mula sa Mengyan Pavilion. Kung ito ba ay totoo o hindi, hahatulan niyo ba kami bago pa man mag-imbestiga? Ang taong ito na nasa entablado, bakit bali na espada ang hawak niya? Lu Guxing, siya nga talaga. Mga tira-tira ng Lu family. Nagawa niyang pumasok sa pagpupulong, nagsasanay siya ng masamang kapangyarihan, dapat siyang parusahan nating lahat. Mag-ingat ka. Ang mga mata niya. Ito ang Zhao Guyan. Isang masamang kapangyarihan. Lu Guxing ay gumagamit ng masamang kapangyarihan. Sinasabi ko na nga ba? Kung hindi dahil sa iyo kanina, Kanina? Bakit tayo naririto? Hindi naman siguro.
Wala ka na bang natatandaan sa nangyari sa Guanlan Terrace? Ang natatandaan ko lang ay nagpunta tayo sa Bailing. At pagkatapos noon, ay parang may naputol sa alaala ko. Naaalala mo ba? Kung sino ang humarap sa pinsala para sa iyo ngayong araw? Hindi ko naaalala. Kung ganoon, naaalala mo ba na binuksan mo ang iyong paningin sa komperensya para iligtas ako? Ang tanging tanda ko lang ay hindi ko sila pwedeng hayaang saktan ka. Dapat mo pa ring malaman kung gaano na ba karami ang nawala sa iyo. Ang kasagutan ay narito. Ang 3 hininga ng pagbabasa sa buto ay nakakakita sa pintuan ng katapusan. Ngunit sa bawat pagmulat nito, ang iyong kamalayan ay nasusunog. Ang mga bagong alaala ang unang mabubura. Ang mga bagong alaala ang unang mabubura. Ibig sabihin ay ang mga bagay na natutunan mo kamakailan ay siyang unang maglalaho. Kaya hindi pala ito dahil sa ipinanganak kang makakalimutin, kundi sa bawat pagmulat mo, ipinagpapalit mo ang iyong alaala para mabuhay. Ang paningin sa pagbasa ng buto ay dapat sanay proteksyon para sa Lu family. Bakit kaya ito itinuring na ipinagbabawal sa ibang pagkakataon? Hindi rin ako sigurado. Ngunit ang nangyari sa komperensya kanina ay parang may nananadyang naghihintay sa iyong pagmulat. Xiao Jin? Hindi lang siya. Pati na rin ang taong naunang naglagay ng dokumentong ito sa itaas ng alyansa ng 7 sekta. Ipadala ang mongheng nakaposas sa Templong Kuchan. Pagkalipas ng 10 taon, ang tanging natitirang mga lumang monghe na may kaugnayan pa rin sa Lu family ay matatagpuan lamang doon. Kung mayroon pang nakakaalam kung ano ang tatatak ng Shanhe, siya ang malamang na may sagot. Aalis na tayo sa madaling araw. Hindi ka ba muna magpapahinga? Natatakot ako na kapag naghintay pa ng isa pang gabi, baka maging kayo ay malimutan ko na rin. Mukhang walang tao ang lugar na ito. Hindi tumatanggap ng bisita ang templo. Nandito kami para magtanong tungkol sa nangyari 10 taon na ang nakakalipas at para na rin magtanong tungkol sa Lu family at tatatak ng Shanhe. Papasukin niyo siya. Ang pangalan ko ay Master Liao Chen. At 10 taon na ang nakakalipas ay nagbantay ako ng mga kasulatan para kay Lu family ng isang gabi. Hindi ako napunta rito para makinig ng sermon, pumunta ako rito para magtanong. Ano ba talaga ang tatatak ng Shanhe? Inaakala ng marami na ang tatatak ng Shanhe ay isang kayamanang may kakayahang maghari sa buong mundo. Ano ba talaga ito? Sa totoo lang, buhay na tatak? Isang buhay na tatak. Upang mabantayan ng mga ninuno ni Lu family ang tatak ng hukbo at ang selyo ng lumang imperyo, isinalin nila ang tatak sa kanilang dugo na ipinapasa lamang sa isang tao. Ang tatak ay wala sa loob ng kahon, wala rin sa ilalim ng lupa o sa anumang listahan ng mga armas. Nasa loob lang ito palagi ng isang taong buhay. Ibig mong sabihin? Kung hindi nyo mahahanap ang taong iyon, kahit pa makuha nyo ang lahat ng palamuting susi at ang mga tatak ng alyansa, hindi nyo pa rin mabubuksan ang totoong pintuan. Paano kung wala na ang taong may buhay na tatak? Kung wala na siya, bago niya naipasa ang tatak, ang taguan ng lumang imperyo ay habang buhay na masiselyuhan at magkakagulo sa buong lupain. Ang pintuan na hinahanap ng maraming tao ay habang buhay nang magsasara. Kaya pala ang naganap na paglusob, 10 taon na ang nakakalipas ay hindi lang para hanapin ang mga nakakaalam sa buhay na tatak. Tama ka. Napakadaming tao ang nawala noong gabing iyon, ngunit ang talagang nagpainggit at nagpagalit sa grupong iyon ay ang katotohanang hanggang sa huli ay hindi nila nahanap ang tatak. Anong gagawin natin ngayon? Nasa kanino ba talaga ang buhay na tatak na iyan? Kilala mo ba ako? 10 taon na ang nakalipas. Nasilayan ko ang batang iyon sa gitna ng malaking apoy. Kahit isang mabilis na sulyap lang iyon, may mga bagay na sa isang sulyap ay hinding-hindi mo malilimutan. Sa likuran mo. Sinasabi mo ba na ang tatatak ng Shanhe ay nasa akin? Hoy, matandang monghe, anong ginagawa mo? Ang tagapagtanggol ng tatak ay buhay pa nga. Oo. Hindi mo ito hinahabol. Dahil sa lahat ng mga taong ito, ikaw ang palaging hinahabol nila.
10 taon na ang nakararaan sa templo. Bukod sa akin, may isa pang mungheng bantay na nabuhay. Bago siya nawala, nag-iwan siya ng isang kopya ng Ang Mga Tala sa Gabi ng Apoy na nagtatala kung sino ang pumapasok at lumalabas sa manor. Nasaan yon? Siya nga iyon. Lugoksing. Ang kahon, nandoon sa loob ang Mga Tala sa Gabi ng Apoy. Iligtas muna ang tao. Kapag humakbang ka pa, tuluyan na siyang mawawala. Pakawalan mo siya. Dapat kang bumalik para kunin ang notebook na iyon. Nasa harap mo na ang katotohanan, pero ang pinili mo pa ay ang babaeng magnanakaw. Siya ay tao, ang notebook ay hindi. Sinong nagpadala sa iyo? Kapag niligtas mo ang isa, hindi mo na maililigtas ang isa pa. Nakakapagsalita ka pa ba? Opo. Noong kinaladkad nila ako sa taas ng bell tower, akala nila ay natulala na ako sa takot, pero hindi nabingi ang mga tainga ko. Narinig ko silang sinabing, ayos lang kahit masunog ang notebook sa gusali ng kasulatan, dahil ang bulag na si North Ferry, ang tanging tunay na nakasaksi sa gabi ng apoy. Bulag? Sinabi rin nila, na noong kinuha ka mula sa malaking sunog, hindi si pamilyang Su ang gumawa niyon, kundi isang lalaki. Siya nga. Kung naghahanap kayo ng direksyon, pumunta kayo sa silangan. Pero kung ang hinahanap nyo ay ang nakaraan, bumalik na kayo. Saan nyo nakuha ang bagay na ito? Mula sa isang taong wala ng buhay na nais kang patahimikin. Huwag kang magtatangkang humakbang pa. Totoo palang buhay ka pa. Dati akong tagatugtog ng lira sa Kangfeng Villa. Bago ang gabing may sunog, pinatutugtog ako ng Panginoon, gabi-gabi, sa pavilion sa gitna ng lawa. Anong nakita mo noong gabing iyon? Matagal na akong bulag. Pero malakas pa ang pandinig ko. Isang lalaki ang bumuhat sa iyo palabas sa apoy. Mabigat ang kanyang mga hakbang. Hindi katulad ni Shen Tianhe at hindi rin galing sa mga kababaihan ng pamilya Su. Sino siya? Ang pinakapinagkakatiwalaan ng Panginoon ay hindi ang 7 matatanda sa sekta o kahit ang alyansa, kundi ang taong malayang nakalalabas-pasok sa bodega at likurang bahagi ng Kangfeng Villa. Si Pei Beiting. Si Pei? Madalas bumisita sa villa si Pei Beiting. Pinag-uusapan nila ang mga estratehiya sa digmaan tungkol sa lumang rehimen at sa ugali ng tao. Noon, sinasabi ng lahat na para silang magkapatid. Noong gabi ng sunog, nandoon din siya sa villa. Ang huling hakbang na narinig ko ay kanya. Siya ang huling pumasok sa loob, pero siya lang ang hindi natagpuan pagkatapos. Kaya ang taong responsable sa krimen sa villa ay napakalapit na sa pamilyang Pei. Yumuko ka. Narito na naman. Ialis na muna ang mga tao rito. Alam mo kung bakit sila naririto? Alam ko. Kaya naman ngayon, lalong hindi ko hahayaang mapahamak sila. Magtanong ka na. Si Pei Beiting ba ang iyong ama? Oo. Kung ganoon, alam mo ba na may kinalaman siya sa trahedya ng pamilyang Changfeng Villa? Ang tanging alam ko lang na wala ang aking ama 10 taon na ang nakararaan, at alam ko rin na mula noon ay tuluyan ng isinara ang lumang bodega ng pamilyang Pei. Kung talagang may ginawa man siya, gusto ko ring malaman. Hahanapin ko siya. Kung siya nga ang may gawa, damay pati ang puntod ng pamilyang
Pamilyang Pei, sa gagawin ko sa inyo. Ito ang lumang kautusan ng Pamilyang Pei. Gamit ito, makakapasok ka sa inabandonang bodega ng Pamilyang Pei. Kung iimbestigahan mo ang aking ama, sasama ako sa iyo. Sige. Pero kapag niloko mo ako, Unahin mo na akong parusahan. Ang pagkakataong ito ay hindi para sa Pamilyang Pei, kundi para sa katotohanan. Pinoprotektahan mo pa rin siya. Hindi pa siya pwedeng mawala Dahil ba sa Shen Hiyin? dahil hindi ko pa nakukuha ang mga sagot na kailangan ko. Huwag mong kakalimutan na magkasama lang tayo ng landas, pero magkaiba ang layunin. Gayon din sa akin. Pumasok muna tayo sa loob para magtago. Maupo ka. Masakit ba? hindi masakit. Nagpapakamatapang ka pa. Kung sakaling dumating ang araw, na makalimutan din kita. Tatayo lang ako muli sa harap mo. At paulit-ulit na sasabihin kung sino ako. Ang utang sa iyo ng mga magulang mo, hindi ko iyon kayang bayaran para sa kanila. At ang utang ng tatay ko kay Lu family ay hindi mabubura ng isang simpleng sorry lang. Pero gusto kitang samahan hanggang sa dulo ng landas na ito. Bakit? Dahil ayokong mag-isa mong dinadala ang lahat ng ito. So Tingshu, huwag kang aalis. Ito na lang ang huling bagay sa akin na walang kinalaman sa paghihiganti, ibinibigay ko na ito sa iyo. Kung ganoon, ito naman ang para sa iyo. Kapag tuluyan mo na akong nalimutan, sa sandaling marinig mo itong tumunog, bumalik ka para hanapin ako. Sa dako roon, May nararamdaman ka ba? may tumatawag sa akin. Sa wakas, dumating ka rin. Sinong may gawa nito sa iyo? Ang mga taong naghahabol sa susi. Ang pendant at ang alyansa, Pei-yin, halos makumpleto mo na ang lahat. May kulang na lang na isa. Ito ang susi ng dugong buto. Ang huling trangka sa lihim na taguan ng Lu family. Ito ang dapat mong gamitin. Matagal mo nang alam ang tungkol sa lihim na taguan. Dahil gusto ko ring makita kung magiging isa ka bang sandata o magiging isang tunay na tao. Nang ipagkatiwala ka sa akin ng iyong ina, may 3 siyang salitang sinabi, iligtas mo siya. Nagawa ko na. Ang tatahakin mong landas ay mas malala pa kaysa sa gabi ng apoy. Tandaan mo ang sasabihin ko. Ano iyon? Huwag kang magtitiwala kay Pei Wuchen. Bakit? Huli na ako sa pagdating. Hinto. Bago siya nawala, ano pa ang sinabi niya? Ano pa ang sinabi niya bago siya nawala? Magpaliwanag ka muna. Kanino ang mga sugat na yan sa katawan mo? Pagkatapos sa Zhongtai, namatyagan ako ng mga tauhan ng Bureau of Heavenly Mystery. Lumaban ako hanggang dito, pero huli na pa rin ako. Sabi niya, totoo ang susi. Ang huling kandado ng Lu family taguan ay kailangan ng susi na gawa sa buto ng pamilyang Pei na tatak at ang dugo ng tagabantay. Dugo ng tagabantay?
Bakit? Hindi mo ba alam? Mukhang totoo ngang ibinigay niya sa iyo ang huling susi. May isa pa. Ang sabi niya, wala sa kung saan ang lagusan ng taguan, kundi nasa ilalim ng balon sa kanlurang templo ng Kangfeng Villa. Tara na doon. Alam kong hindi lahat ng sinabi mo ay totoo. Ang huling sinabi ni Ji Hong Luo ay, huwag kang magtitiwala kay Pei Wuchen. Nahulaan ko na. Sinadya mong banggitin ang tungkol sa dugo ng tagabantay para malaman kung alam niya ba kung paano bubuksan ang taguan. Gusto ko rin makita kung magugulat siya. Anong napansin mo? Masyado siyang kalmado. Tila ba alam na niya ang susi sa huling kandado ng Lu family taguan. Isasama mo pa rin siya. Isasama. Gusto kong makita kung hanggang saan niya kayang sumama sa akin. Changfeng Villa, sa ilalim ng balon ng sisi, bubuksan ang taguan bukas. Ano ang pinagdududahan mo? Masyadong tahimik? Nasa loob pa lang ito ng makina kanina. May taong matagal nang naghihintay na mawala siya. Ang dilim parang lalamon ng tao. Narito nga ang lagusan. Ang sabi mo, narito nga. May itinagong lumang mapa ang aking ama noon. At kung titingnan sa ngayon, ang lugar na ito ang tinutukoy niyon. Mukhang may nakabaon ditong isang maliit na palasyo. Sa dami ng mga taong ito, hindi ito simpleng paghihiganti, kundi isang matagal ng planong patibong. Ito nga ang bodega ng armas ng palasyo. May huling pahina pa rito. Ako. Wuchen. Tatanungin kita ulit. Ang tagalinis na nasa listahan, ikaw ba yun? Ako nga. At nagawa mo pang umamin? Bakit hindi ako aamin? Totoong pumunta ako roon, at totoo rin ako ang nagtapos sa nangyari sa sunog na iyon. Kung gayon, dito ka na magbabayad ng buhay mo ngayon. Pwede mo akong parusahan? Pero kung wala na ako, ang makukuha mo lang ay itong listahan mula sa mga pumanaw na at hindi ang kabuuang talaan ng buong Imperial City. Pumunta ako sa mansyon noon, hindi para ubusin ang pamilya nyo. Noong pumasok ako, kalahati na ng looban ng lamon ng apoy. Ang ipinagawa sa akin ng aking ama ay ang kunin ang mga nabubuhay pa, ang mga natitirang dokumento at ang mga hindi pa napuputol na ugnayan at linisin ang lahat ng bakas. Kaya alam mo pala kung anong nangyari noong gabing iyon, pero nagagawa mo pa ring magkunwaring walang alam? Kung hindi ako nagkunwaring walang alam, hindi sana ako umabot sa kinaroroonan ko ngayon. Naparito ako para hanapin si Lu Guoxing, hindi para pagtakpan si pamilyang Pei.
kundi para ilabas ang mga kasalanan ni Pamilyang Pei. Kasama ang lahat ng ebidensya mula sa buong Imperial City. Sandali. Itong pahina ng Wei Zhuanglu ay nagpapatunay na sangkot si Pamilyang Pei. Pero hindi pa nito mapapatunayan kung sino talaga ang nag-utos na ubusin ang pamilya nyo. Nasaan ang sinasabi mong kabuuang talaan? Nasa Bureau of Heavenly Mysteries kang ang pavilion ng Imperial City. Mayroon doong nakatagong listahan kung saan nakatala kung sino ang sumunod sa utos, sino ang namuno sa mga kawal, sino ang nagpatahimik, at sino ang naglinis. Kung ganoon, mas mapanganib pa pala yan kaysa sa Wei Zhuanglu na ito? Higit na mas mapanganib. Kopyang lokal lang ito. Ang tunay na talaan ay nasa Imperial City. Bakit mo alam ang lahat ng ito? Dahil sa mga nagdaang taon, inisiyasat ko rin ang sarili kong ama. At higit sa lahat, naparito ako hindi para humingi ng patawad, kundi para pagbayaran ang aking mga kasalanan. Bago tayo makarating sa Imperial City, kapag nagsinungaling ka pa kahit isang beses, tatapusin kita agad. Sige. Ibig sabihin ba nito? Papasukin natin ang Imperial City para kunin ang pinaka-ipinagbabawal na bagay doon. Hindi lang para kumuha, kundi para maningil ng buhay. Young Master, Bai Shiju, kumusta ang pagpapalit ng guwardiya? ang North Pavilion ay naantala ng kalahating sandali. Huminto na ang 2 layer ng Spirit Formation. Ang huling ginintuang pinto na lamang ang natitira. Kapag nalampasan na ang ginintuang pinto, nandoon na si Zhang'an Pavilion sa pinakaloob. Tauhan mo? Sa loob ng maraming taon sa Pamilyang Pei, hindi lang isa ang natira. Napakadelikado naman ito. Young Master, tapos na ang lahat. Young Master, Tauhan mo yun ah. Hindi ito ang oras para magsalita para sa mga wala na. Pasok sa loob. Nandyan sila sa loob. Huwag ninyong hayaang makuha nila ang talaan. Kunin mo yan. Hindi lang ito basta pagtapos sa isang pamilya, dahil ito ay plano ng buong lumang sistema na sabay-sabay nilang ginawa. Ang 7 pintuan, ang mga lokal, at ang mga opisyal, lahat sila ay narito. Ngayon ay nakita nyo na. Noong gabi 10 taon na ang nakalilipas, hindi dahil may nabaliw, kundi dahil may gustong gamitin ang buong mundo ng martial arts para pagtakpan ang isang lihim na utos. Napakalupit nito, basta may alam ka ay mawawala ka na. Anong nangyari? Hindi ba ito ang... Suruolan. Bakit narito ang pangalan ng aking ina? Hindi ba dahil sa sakit kaya siya nawala? Kung ang pangalan ni Suruolan ay kasama nga sa listahan ng mga nakakaalam, ano pa kayang lihim noong gabi sa ilalim ng kanlurang pintuan? 10 taon na ang nakararaan. Ang hindi pa rin naisisiwalat? Kailangan kong malaman. Ano ba talaga ang ginawa ng aking ina noong gabing iyon?
Bakit nasa listahan ng mga nasawi ang nanay ko? Malinaw na nagkasakit lang siya at nawala. Bago pumanaw ang iyong ina? Saan siya madalas pumupunta? Jing'an Nunnery. Noong huling 6 na buwan niya, madalas siyang mag-isang pumupunta sa timog ng lungsod sa Jing'an Nunnery para manalangin. Kung ganoon, pumunta na tayo. Hinahanap na tayo sa buong lungsod ngayon. Mas hindi tayo dapat maghintay sa mga ganitong oras. Tara, gusto kong malaman ng sarili ko kung paano talaga nawala ang nanay ko. Dumating ka rin sa wakas. Kilala mo po ako? Kilala kita. May huling bilin ang nanay mo bago siya nawala. Ting Shue, kung mababasa mo ang sulat na ito, malamang ay wala na ang iyong ina. Nang gabing iyon, nakita kong maraming nawala sa nayon. Nakakita rin ako ng isang bata na nakaligtas mula sa sunog. Simula noon, gabi-gabi na akong nananaginip ng apoy, nananaginip na hindi nakabukas ang pinto, nananaginip na may tumatawag sa akin sa labas. Sabi ng tatay mo ay lihim na utos iyon, pero alam ko na hindi iyon sapat na dahilan. Kung mabubuhay man ako ng mas matagal, parang ilang ulit na rin akong nawala para sa amin. Hindi ako nawala dahil sa sakit, hindi na kasi matahimik ang konsensya ko, at hindi ko na kayang mabuhay pa. Ting Shue, kung balang araw ay bumalik ang batang iyon, humingi ka ng tawad sa kanya para sa akin. Narito na ang utos ng hari. Ang pinakamasamang kriminal sa mundo. Gusto siyang ubusin ang palasyo. Nawala ang aking ina dahil sa mga lumang kasalanan, at ang anunsyong ito ay gustong dalhin din ang Lu Guxing sa kapahamakan. Sinarado nila ang pinto ng lungsod ng 3 patong. Pati butas ng aso ay may bantay. Pinakamaraming kabalyero sa hilagang pintuan. Sa timog, hindi pa ganap na sarado ang lumang sirang tulay. Kung gayon, doon tayo dadaan sa tulay. Makipot ang tulay at maraming tao, mas mabilis tayong mahuhuli doon. Kami ni Ayman, ang lilihis sa atensyon ng mga humahabol sa silangan. Ihatid mo siya sa sirang tulay. Ikaw lang mag-isang haharap sa Bureau of Heavenly Mysteries. Hindi ito ang unang pagkakataon. Pagkalipas ng 30 minuto, magkita tayo sa ilalim ng lumang puno sa kanluran ng tulay. Sige. Ambush. Ibigay mo sa amin si Lu Guxing o ang iyong buhay. Subukan nyo. Lu Guxing. Ting Shue? Buhay pa siya. Ilayo siya ayon sa utos ng Panginoon. Paano naman si Lu Guxing? Paniwalain niyo muna siyang wala na ang tao. Lolo, gising na siya. Nasaan ako? Baryo Hexia. Sa bandang ilog ka tinangay kagabi, habang nakayakap sa kalahati ng tulay. May kasama pa bang isang babaeng nakaputing damit? Wala kaming nakitang iba. Ihalughog ang bawat bahay. Nagkaroon ng malalang aksidente si Lu Guxing at nahulog sa tubig. Siguradong hindi pa siya nakakalayo. Magtago ka. Huwag mo muna ipakita ang espada mo.
May nakita ba kayong lalaking may dalang sandata? Isang mangingisda lang po ako. Wala po akong kilalang kahit sinong tao mula sa labas. Ginoo, mga lumang dayami lang po ang narito sa loob. Maawa po kayo sa amin mga Ginoo. Ang sinumang magtago sa kriminal na iyon ay ituturing na katulad niyang traitor. Nahanap nyo na ba ang hinahanap nyo? Lu Guxing, Kaya naman pala ang pakay nila ay hinding-hindi lang tungkol kay Lu family. Sa wakas, naintindihan ko na rin ang planong ito, hindi lang ito tungkol sa mga utang na loob, kundi pati na rin sa lahat ng mga hindi sumusuko. Sa ilalim ng gumuhong tulay kagabi, nasaan ang kumuha sa babaeng nakaputi? Doon sa lumang itim na barko, dinala po siya sa hilagang bahagi ng syudad, sa lumang tahanan ng pamilyang Pei. Kuya, nakita ko po ito sa mga damuhan sa tabing ilog. Narito ka nga. Saan ang sugat mo? Hindi ako mawawala ng ganoon lang. Hindi ito isang kulungan. Sinasadyang iniwan ako rito ng isang tao para hintayin ka. Ang ama ko ang may hawak ng sandata, at ako ang tatapos nito. Kung mayroon pang mga natitirang tao sa loob ng villa, huwag silang tapusin lahat. Mag-iwan ng isa para mahanap ang buhay na selyo, Wu Chen. Ako na ang bahalang mag-umpisa ng huling apoy, Wu Chen. Hindi siya pinilit na sumakay sa barko. Siya ang mismong nagmamaneho nito. Nakita nyo na. Ginamit mo kami para mahanap ang imbakan sa ilalim, ang mga dokumento, at ang mahahalagang lunas, para lang maakit si Lu Guxing dito. 10 taon ang nagtatago sa labas ng tagabantay ng selyo, at kung hindi siya itutulak pabalik sa bahay ng mga ninuno, hindi siya papasok sa pintuang ito ng kusa. Ilang taon ka na ba? 10 taon ang nakalipas. 15. Noong 15 taong gulang ka pa lang, alam mo na kung paano mag-iwan ng pain para mahanap ang selyo? Sapat na iyon para maunawaan ang mundong ito, at malaman na mas mahalaga ang buhay na tao kaysa sa mga gamit. Kaya sinadya mong iwanan si Lu family na isang bata pa noon. Kung hindi dahil doon, bakit pupunta dito ang Shanhei Seal nang mag-isa ngayong araw? Ang huling apoy na iyon, ikaw ba ang naglagay? Oo, ako ang nag-umpisa ng huling apoy noong panahon na iyon. Ako ang naglagay niyan. Mag-ingat ka. Sampu na taon akong naghintay, hindi para lang makipaglaban sa iyo dito. Ang gusto ko ay mabuksan ang tatak. Kaya ba hinayaan mo akong mabuhay? Hindi, kundi para hayaan kang mabuhay hanggang sa araw na ito. 10 taon na ang nakalipas noong hindi ko mahanap ang tatak. Kaya sa araw na ito, kailangang ang tagapangalaga mismo ang magbukas nito. Lu Guxing, huwag kang makikinig sa kanya. Kapag hindi mo binuksan, mawawala siya. Huwag mo nang ituloy. Ituloy mo. Paano masisira ang sumpa kung hindi ito bubuksan? Lu Guxing,
Gumising ka. Nakikilala mo pa ba ako? Suting Shue. Oo, ako nga ito. Pei Wuchen. Alam ko ang pangalang iyan. Pero bakit kailangan ko siyang tapusin? Huwag kang malikot. Masyadong malala ang sugat na nakuha mo kanina. Alam kong ang pangalan mo ay Suting Shue, pero bakit ako kasama mo? 3 beses niyang pilit na binuksan ang bone mirror eye dahil doon ay nasira na ang kanyang alaala. Kapag nagpatuloy pa ito, sa gabi na ito ay kahit sarili niyang pangalan ay hindi na niya maaalala. Tapos ano ngayon? Kaya ako lang ang tanging makakatulong sa kanya. Ay baba mo ang susi. Gushing, sumama ka sa akin. Ako ba? Kilala kita? Oo, kilala kita. Isang bagay lang ang kailangan mong tandaan. Ako ang taong narito para iligtas ka. Lu Guxing, huwag kang makikinig sa kanya. Mas mabuti pang makalimot na lang. Kalimutan ng galit, kalimutan ng sunog, at ang tanging matitira na lang sa iyo ay ang pinakamatapang mong aspeto. Tandaan mo ang 3 bagay. Ang pangalan mo ay Lu Guxing. May hawak kang sandata, at lahat ng haharang sa landas ko ay kailangang magbayad. Naghahanap pa rin ang mga tao ni Pei Wuchen? Bilisan niyo pa, kundi ay muli siyang matatangay. Hindi nawala ang memorya niya, kundi ay nasunog ang mga ito dahil sa Zhao Guyan at sa pamilyang Pei Array. Mababawi pa ba ang mga ito? Hindi na natin ito mabubuo pa. Kailangan muna nating makuha ang parte na hindi pa tuluyang natutupok ng apoy. Lu Guxing. Tingnan mo ako. Yexing, tumingin ka sa iyong ina. Asing, wag mo akong iganti. Bumunot ka ng espada para sa lahat ng tao. Inay! Ano ang naaalala mo? Ang ina ko? Ang huling sinabi ng aking ina. Hindi para ipaghiganti siya. Ang sabi niya, "Huwag mo akong ipaghiganti." Kundi bumunot ka ng espada para sa lahat ng tao. Wala na si Alliance Leader Shen, at dahil nasa iyo na ang utos, ikaw na lamang ang tanging makapagpapasunod sa 7 pangkat. Sa isang tango mo lang, maaari na nating itatag ang bagong alyansa ngayon. Gamitin natin ang utos ng alyansa para kunin ang selyong militar upang malabanan natin si Xiao Jin. Kahit na marami na ang nawala sa atin,
Ang posisyon at selyong militar pa rin ang iniisip nyo. Nandito ako ngayon. Hindi para kunin ang posisyon ng pinuno at hindi rin para makipag-agawan ng selyo para sa 7 pangkat. Nandito ako para sabihin sa inyo, ang nakaraang 10, 20 taon, o kahit ang mas mahabang panahon ng mga patakaran sa mundo ay isa lamang huwad na maskarang nabuo mula sa kaguluhan. Ayaw ko sa posisyon ng pinuno at hindi ko kailangan ng selyong militar. Ang gusto ko lang ay malaman ng buong mundo kung sino ang may utang na dapat pagbayaran. Sa pagkakataong ito, hindi tayo gagamit ng mga anunsyo. Ipakakalat natin ito sa buong lungsod. Para makita ito ng bawat isa. Ngayong hating gabi, sa kampanaryo, sa mga pintuan ng lungsod, pantalan, at mga tindahan ng alak, siguraduhing makikita ito ng lahat. Kapag naikalat na ang mga papel, simula sa araw na ito, hindi na lamang ito basta galit ni Lu family. Gusto mo pa bang pagbayarin sila? Ipapahiya ko muna sila sa lahat bago ko sila tapusin. Mga Ginoo, para kanino nyo ba gustong ilabas sa mga lumang usaping ito? Sayang nga lang, dahil huli na kayo sa balita. Xiaojin. Huwag niyo kaming alalahanin. Nasa balon ng templo ang selyong militar. Babalakin niyang buksan ang bodega ng armas. Puro Black Cavalry na sa lugar ni Imperial Ancestral Temple. Para namang ginawang likod ng sariling bahay ni Xiaojin ang loob ng syudad. Mga ebidensya ng dating kaso, mga dokumento ng pamilyang Pei, lumang selyo, maging ang banal na tatak ng bansa. Sa pagsasama-sama ng mga ito, higit pa ito sa basta pagbubukas lang ng lumang usapin. Ang gusto ni Xiaojin ay hinding-hindi tungkol sa pagbibigay ng hustisya sa kahit kanino dahil ang pakay niya ay ang buong hukbo. May lakas ka pa ng loob na magpakita? Kung hindi ako agad pumunta rito, siguradong sa gabing ito ay tuluyan ng matatakbo ni Xiaojin ang selyo ng hukbo. Kaya nandito ka rin para agawin ito? Sa 7 gate ng syudad ng Bureau of Heavenly Mysteries, isang mukha na lang ang matitira kung mapupunta ito sa mga kamay ko. Hinding-hindi ko pa rin kayo pagkakatiwalaan. Sige, daanin na lang natin sa sariling kakayahan ngayong gabi. Yamang nandito na ang lahat. Hindi ko na kailangang isa-isahin pa kayo. Pagbabayarin kitang kriminal ka. Anya, dalhin mo ang selyo sa tuktok ng pader. Inaakala mo bang makakaalis ka? Tagapangalaga ng selyo, manatili ka na lang dito sa tabi ko para tapusin ang mas malaking utang na ito. Hindi ako papayag na sa iyo siya mapupunta. Hanya na ampon ni Imperial Preceptor. Kanina pa kita hinihintay dito sa pader ng gate. Sinabi na dati ng tatay ko na mahahabol mo rin ako. Ibigay mo ang selyo. Sige. Kapalit ng pagpaparusa sa iyo.
Mas kamukha mo si Shen Tianhe kaysa sa mga usap-usapan. Hindi ako katulad niya. Mas matapang ako sa kaniya. Su Tingshu, ang Imperial Preceptor ay hindi kailanman nag-alaga ng mahihina. Talo na ako. Pero hindi ka rin makakaligtas. Lason. Nakuha ko na ang tatak. Iwanan mo ang tatak. Dalhin mo ang tatak at ang listahan. Pumunta ka sa tore ng orasan at tambol. Hindi ba't gusto niyo itong malaman ng buong mundo? Kaya ngayon na ang oras, isabog ang listahang ito sa buong lungsod. Pei Wuchen, nangahas ka talagang kalabanin ako? Kailanman ay hindi tayo naging magkakampi. Bilis, alis na! Sampunang taon ang nakakalipas, ang paglipol sa Kangfeng Villa ay hindi dahil sa galit ng magkakalaban sa mundo, kundi dahil sa lihim na utos mula sa palasyo. Pinaligiran ng 7 pintuan ang nayon at sinarado ng opisyal na alyansa ang mga pinto. Puro mga pangalan ang nakasulat dito. Nandito ang 7 pintuan, ang alyansa at pati ang Bureau of Heavenly Mysteries. Noon, ako nga ang nasa pangalawang pangkat ng Himen, may utang na loob ako sa buhay kay Lu family. Noon ay nagdala lang kami ng mga pagkain at nagpasa ng mitsa. Pero ang mali ay mali pa rin. Akala mo ba kapag ipinakita mo ang listahang iyan, ay mababago mo na ang mundo? Ang mundong ito ay nakikinig lang sa mga may hawak ng hukbo. Kaya nga nandito ako para kunin ito. Sinasabi ko na nga ba, mas katulad ka pa sa akin. Dahil ang lumang kaayusan ay pumipilit lang sa mga tao sa bingit ng kamatayan, namimilit na ubusin ang pamilya at ginagamit lang sila para protektahan ang iba, ibabagsak ko silang lahat. Simula ngayong gabi, wala ng grupo, wala ng sekta, at wala ng imperyo. Isang kaayusan na lang ang mananatili. Masyado nang magulo ang mundo, kaya dapat na itong matapos. Masusunod po ang utos ni Chief Administrator. Kapag hindi pa nahanap si Doktor, posibleng umabot na ang lason sa puso niya. Hindi ito ordinaryong lason. Parang ginagamit ito noong unang panahon na tinatawag na Locking Dragon Sand para pumatay. Ibibigay ko sa iyo ang huling pagkakataon. Ano na namang kalokohan ang sasabihin mo? Lu Guxing, hindi ba't ayaw na ayaw mong may nagpapasya para sa tadhana mo? Kaya sumama ka sa akin at sabay nating sirain ang lungsod na ito, ang mundong ito, at ang lahat ng lumang patakaran na ito. Pagkatapos, ako na ang muling magbubuo nito. Halika rito sa tabi ko, maging tanging tao na makakatumbas ko sa mundong ito. Maging nag-iisang kapatid ko. Hindi kapatid ang kailangan mo. Ang gusto mo ay isang sandata na lulupig sa mundo para sa iyo. Kahit paano, hindi ako nagpapanggap na mabait. Gusto ng nanay ko na ipagtanggol ko ang lahat, hindi para gawing kang hari. Sige. Kung gayon, matapos ang gabing ito, 100 na lang ang matitira sa atin. Tingsue, Umabot na ang Locking Dragon Sand sa puso niya.
Hindi ito kayang pagalingin ng kahit anong gamot. Paano siya ililigtas? Ang Treasury Sealing Seal Furnace ay nakatago sa arsenal ng dating kaharian kung gagamitin ang tatatak ng Shanhe at ang sagisag ng hukbo para baligtarin ang hurno, maaaring mailabas pa ang lason. Ano ang kapalit nito? Kung sisirain ng tagapagbantay ang hurno, mawawala rin ang lahat pati ang tatatak ng Shanhe. At sa oras na iyon, malamang na pati ang buhay niya at ang lahat ng kakahayan niya ay maglalaho rin. Nasaan ang arsenal? Sa West City Snow Treasury, pangatlong pinto sa ilalim ng balon. Bawal na muna itong gawin sa ngayon. Batang Master Lu, ang pintong ito noon ay ako na ang sumelyo para sa iba. Ngayong gabi, hahayaan mo akong buksan ito para sa iyo. Pero kung ang mga nakaarmadura ay gusto pang ituloy ang labis na panggigipit, ngayon ay hahadlangan ko rin sila. Hintayin mo ako. Huwag mo na uli akong kalilimutan. Dumating ka pa rin. Nakatayo ka pa rin pala. Kung pagkatapos ng sunog noong 10 taon na ang nakararaan, ay nag-isip ka ng katulad ko. Sa mundong ito ngayon, wala nang makakapilit sa iyong magbantay ng kahit ano. Kaya pala inuna mong saktan at tapusin ang iba? Binigyan kita ng natatanging pagkakataong makasama ako. Binigyan din kita ng pagkakataong maging mabuting tao. Hindi maaari, hindi ko na talaga kaya. Pinakamatagal na ang kaunting sandali. Ting Shue! Sa wakas, tinalo mo rin ako. Hindi lang ito minsan. Dahil ito na ang huling pagkakataon. Hindi ba't itinira mo ang Lu family na ito para sa akin? Dapat kang pagbayarin. Pero hindi lang dahil sa galit ko para kay si Chu. Totoo nga mas nakahihigit ka na sa akin. Ano pa bang gusto mong gawin? Ang huling bagay na mayroon ako, ibabalik ko na sa iyo. Balikan mo ako kapag narinig mo ang tunog nito. Mas magaling siyang magpanggap kaysa sa akin. Huwag mong kakalimutang bumalik. Kung hindi ko pala itinago ang alaalang ito, na natatandaan mo siya, hindi ka magiging isang sandata. Hindi na niya kaya. Ang pagpatay sa nakalak na dragon ay isang lason mula sa dating kaharian. May isang paraan lang para iligtas siya. Sabihin mo, buksan ang selyo ng Panginoon. Ipasok ang tatatak ng Shanhe sa pugon at sunugin ang buong pugon ng pabaliktad. Sasabog ang pugon sa dulo ng pagsunog. Mawawala ang bisa nito at maliligtas siya. Hindi ba't maililigtas siya nito at makuha rin ang kuta? Ang pagsunog sa pugon ay pagwasak sa kuta, hindi pagbubukas nito. Kapag nawasak ang tatatak ng Shanhe kasabay ng pugon, masasara ng habambuhay ang kuta at mawawalan ng silbi ang mga sandata ng lumang kaharian at ang tagapangalaga ng tatak. Pagdating ng oras na iyon, ang buong katawan niya, pati ang dugong na nalaytay at kapangyarihan nito ay baka hindi rin maligtas. Hindi pwede, siguradong may ibang paraan pa. Wala na. Lahat ng tao sa mundo ay gustong gamitin ang tatatak ng Shanhe para magbukas, ngunit ikaw lang ang makagagamit nito para magsara. Huwag. 10 taon na ang nakakalipas. Pinilit nila akong si Lu family na protektahan ang mundo. Ngayong lumipas ang 10 taon, ay gusto pa rin nila akong pilitin na gamitin ang bagay na ito para protektahan silang muli. Simula ngayon, wala na muling makakagamit ng tatak na ito para pilitin ang kahit sino na magbuwis ng buhay. Wala na ba talaga kaming ibang paraan?
Kumusta ka? Heto, ayos pa naman. Sa totoo lang, mayroon palang taong handang sirain ang mundo para lang sa isang tao. Hahaha. Huwag mong paglaruan na parang trumpo ang panggiling ng gamot. Hahaha. Ang espada ay hindi para gamitin sa pagyayabang. Ginagamit ito para protektahan ang mga taong mahalaga sa iyo. Sino po kayo? Makatanda po ba ang may dalang espada na yan? Hindi naman, dumadaan lang ako. Hindi ka naaalis sa pagkakataong ito. Mananatili muna ako rito ng ilang araw, pagkatapos ay dala ang gamit na ito. Bibisita naman ako sa ibang lugar.